Kasama ang ilang detalye ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa mga tinalakay sa ginanap na 2+2 ministerial meeting sa bansa. Tinutukan yan live ni JP Soriano. JP. At Emil, mga kapuso, matapos nga ang makasaysayang 2+2 ministerial meeting na yan, ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na sa pinakamataas na antas na ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa gitna po ito ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Bago ang 2+2 ministerial meetings ng Japan at Pilipinas, magkahiwalay munang nagpulong ang mga defense at foreign ministers ng Japan at Pilipinas. Tumagal ang pulong ng mahigit 2 oras. Marami sa mga detalye ng RAA pinlansya sa 2+2 meetings ngayon. Nobyembre pa noong 1 taon nang inumpisahan ang negosasyon. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na ituloy at palakasin pa ang maritime at air domain awareness kasama ang mga like-minded countries. Ide-develop din ang defense capabilities at ang pag-promote sa interoperability ng AFP at ng Japan Self-Defense Forces sa pamamagitan ng mga exercises at kooperasyon sa pamamagitan ng defense equipments at bagong teknolohiya. Dahil sa RAA at 2+2 meetings, maituturing na raw na nasa pinakamataas na antas ang alyansa ngayon ng Japan at Pilipinas. The RAA brings our defense partnership to an unprecedented height. We also explored other measures to enhance and coordinate our defense and security policies. Si Japanese Defense Minister Kihara Minoru, tinawag na groundbreaking ang kasunduan sabay garantiya sa mas malakas na suporta sa Pilipinas pagdating sa mga makabagong gamit gaya raw ng mga Japan-made air surveillance radars. Sabi rin ni Minister Kihara, labis na nababahala ang Japan sa mga paulit-ulit daw na aksyon ng China sa West Philippine Sea na delikado anya at labag sa international law. Si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko naman sinabing asahang titindi pa ang pagkakaisa ng Japan at Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng defense cooperation. Ayon kay Secretary Teodoro, pareho lang ito halos sa VFA na meron ang Pilipinas sa Amerika at Australia maliban sa ilang probisyon. Kabilang sa pareho ay kung sino ang may jurisdiction sa isang sundalo ng Japan Self-Defense Force man o sundalong Pilipino sakaling masangkot sa isang krimen sa Pilipinas man o sa Japan. Ayon sa RAA, batas ng bansa kung saan nangyari ang krimen ang paiiralin at siya rin ang may jurisdiksyon sa sundalo. It's just tailored to conform to the requirements of the domestic law of each country. That is the only difference. In essence, everything remains the same. It allows the interoperability between the armed forces of the Philippines and the Japanese self-defense forces, both here and in Japan. Ang Japan, meron na ring RAA sa Australia at Britain. Dahil sa kasunduan, tinanong ang gobyerno ng Pilipinas kung posible rin bang magkaroon ang Japan at Pilipinas ng Mutual Defense Treaty at pagpapahintulot ng EDCA sites para sa Japan sa Pilipinas. Sabi ng DFA, wala pa ito sa usapan ngayon. I think whether we will need to expand it to cover other areas or not will really depend on how the situation. At Emil, mga kapuso, kabilang nga po sa mga napagkasunduan sa meeting na yan ay ang pangako ng Japan ng agarang pag-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ship sa Pilipinas na galing Japan na bahagi po ng tinatawag na ODA. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano.